Natanggap na ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga inihain na manifestation ng House Prosecutor Panel para sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Hiniling naman ng prosekusyon na mabuksan ang tax records ng mag-asawang VP Sara at Mans Carpio. Si Sheena Torno magbabalita. Tahon-tahong dokumento na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio ang transmitted na ng House Prosecutor Panel sa Senate Impeachment Court. Ito ang sinabi ni Representative Laila De Lima, miyembro ng prosekusyon na bahagi umano ng dokumentong kanilang ihaharap bilang ebidensya sa impeachment proceedings. Kasabay nito, naghain din ng prosekusyon ng mga manifestation para hilingin na i-adopt ang 4 na dagdag na pre-trial measures bago tuluyang magsimula ang paglilitis sa July 6. Unang hiniling ng prosekusyon ang paggamit ng Filipino at English sa paglalahad ng mga testigo, gayon din sa direct at cross-examination. Pangalawa, ang pagpapahintulot sa mga public at private prosecutors na makalahok sa pagtatanong at pagpresenta ng mga testigo. Ikatlo, ang pagpapatupad ng reciprocal 3-day disclosure ng mga testigo ng magkabilang panig. At ikaapat, ang pagbubukas ng sealed BIR box na laman ang tax documents na VP Sara at Carpio. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial. Kung maaalala, hindi nabuksan sa pagdinig ng House Committee on Justice ang naturang box matapos na manaig ang boto. Nang ipaubayan na lang ang pagbubukas nito sa Senado na tumatayong impeachment court. Dagdag pa ng prosekusyon na posibleng magdulot ito ng pagkaantala kung sa mismong impeachment trial ito bubuksan. Kung gagamitin as evidence by either or both parties. So mas maigi na anyway, ongoing pa naman yung marking dito sa pre-trial ay makahabol yung pagbukas ng BIR box na yan. Pero tugon naman dyan ang defense team ni Duterte. We will formally respond to the manifestation. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response. Iginit din ni Atty. Michael Poa ng defense team na hiwalay ang usapin ng assets na mag-asawa sa kanilang tax records. Binigyang diin pa nito na base sa desisyon ng Supreme Court, tanging mga nagawang paglabag habang nasa pwestong isang opisyal lamang ang maaaring isama sa impeachment case. Ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as Vice President does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings. So, hindi po pareho yung BIR box and that issue. Pero kung ang Senate Secretary na siyang tumating Clerk of Court ng Senate Impeachment Court ang tatanungin, ukol sa ika-4 na manifestation ng prosekusyon. I wouldn't want to preempt any decision on that, but for today, I will inform the Senate President that we have received a manifestation and that would include that box of evidence. Aminado naman si Bantug na bagamat mabilis naman ang marking of exhibits, dahil sa mga idinagdag na marking teams ay malabo pang matapos ang pre-trial conference nitong Miyerkules. Aabot kasi sa 8,000 dokumento mula sa Article 1 at Article 2 ang kailangang mamarkahan. Dahil dito, bigo pang mailabas ang pre-trial order ngayong linggo. Supposing that we end tomorrow, what may happen is that we may not be able to release the pre-trial order by tomorrow. Because per the approved calendar that was released before, we were supposed to also issue the pre-trial order. Sa tansya ni Bantug ay posibleng mailabas ang pre-trial order sa susunod na linggo ng Lunes o Martes. Pero hindi ibig sabihin ay sisimulan na kaagad ang impeachment trial dahil bibigyan pa ng pagkakataon ng depensa at prosekusyon na magsumite ng kanilang mga komento tungkol sa naging resulta ng pre-trial conference. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Binigyan diin ni Atty. J.V. Hinlo na normal lamang ang pagkakaroon ng magkakaibang pananaw, opinyon at interpretasyon ng magkabilang panig sa yugto pa lamang ng pre-trial ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Si Prince Tripoli sa report.
Pinaliwanag ni Attorney J.V. Hinlo, Deputy Secretary General ng Visayas PDP Laban, sa pre-trial ay tinutukoy at nililinaw ng magkabilang panig ang mga pangunahing usapin ng magiging sentro ng pagdinig. Kabilang dito ang mga aligasyon ng umano'y paglabag sa konstitusyon at iba pang reklamong inihain bilang batayan ng impeachment. Mahalagang bahagi rin ng prosesong ito ang pagsasapinal ng mga ebidensyang ihaharap ng prosekusyon at depensa. May ilang testigo rin umanong nakalista sa parehong panig, kabilang si dating Senator Antonio Trillanes IV. Anya, hindi ito kakaiba sa isang paglilitis dahil maaaring gamitin ng depensa ang isang testigo bilang tinatawag na hostile witness upang makakuha ng mga sagot na maaaring makatulong sa kanilang argumento. Hindi ibig sabihin na lahat ay magkakasundo dyan. So there is the laying down of the issues, ano yung issues. So yung sa issues, yung mga krimen na ina-allege na ginawa ni VP Sara, which will be the ground for impeachment. Dagdag pa niya, nakapaloob sa umiiral na rules of evidence at trial procedures ang mga mekanismong sinusunod sa korte. May mga rules of evidence and rules of the trial na ginagamit ng korte na siya rin pagbabasehan ng impeachment court. Habang naghahanda ang magkabilang panig para sa susunod na yugto ng impeachment proceedings, inaasahang mas lilinaw pa ang mga isyong tatalakayin at mga ebidensyang ihaharap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNA News.